magandang gabi, magandang gabi sa inyo lahat. Pero minsan, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon. Anong oras man ito pinapanood, ako ang Apo Adman at ngayon ang day 54 ng ating 100-day countdown. Medyo naapektuhan ako sa uling katanungan ng ating estudyante na nakita niya yung pagiging masigasig natin sa pagsulong ng hilat binabaylan dito sa ating bansa at sa buong mundo na rin. No? Tinanong niya sa akin kung ano yung pangarap ko para sa hilot binabaylan. Sa totoo, nais ko yung hilot natin ay magkaroon ng trabaho ng kabuhayan na tipong hindi nila iisipin ang kumita ng pera, kundi maglilingkod sila, magpapagaling sila, tapos babayaran sila ng gobyerno. Parang katulad ng ginawa nila sa mga lying in center na libre ang pagpapaanak. Pero kung ikaw ay member ng PhilHealth, eh, sagot na ng gobyerno ang iyong pagpapaanak. Pero paano natin maisasagawa na ang hilot ay maging ganon? May plano tayo sa mga manghilot bukod sa panghilot. Eh, parang nakita natin yung work nila in terms of barangay level, municipal or city level, at provincial level, at regional level, hanggang sa national level. Pero kung magkakaroon tayo ng ganitong klaseng trabaho na papasweldoan tayo ng gobyerno, eh dapat meron din tayo magandang edukasyon. Alam natin ang hirap ay karunungan na ipinasa sa ating mga ninuno. But then, ayon din sa batas, na in-encourage ng batas yung Traditional Alternative Medicine Act of the Philippines na magkaroon ng short courses. At ito naganap na noong 2008 sa pamagitan ng TASDA. At sinundan naman siya ng PITAC, no, o ang Philippine Institute of Traditional Alternative Healthcare. Ngayon, sa loob nito ay mayroong kaguluhan na sino ba ang dapat na government agency ang mga ngasiwa sa pag-i-standardize ng hilap. Ayon sa batas ay dapat ang PITA, pero naunang gumawa ng standard ng TESDA. So ngayon ay dapat ipasa ng TESDA ang pamumuno sa Hilot Wellness sa PITA dahil kasi ito yung nauugma o nararapat na paraan o ahensya na dapat mga siwa. Kaya nga lang, nakita ko ito yung skills and employment. So may karapatan din ang TESDA para dito. So, ano ngayon ang gagawin ni PITA? Diba? Kung meron na. So, as suspect, okay, give-away na natin sa TESDA. Pero, ayon sa batas, meron pa rin magagawa ang PITA. Ito ay pagkakaroon ng 4-year course na pag-aaral para magkaroon maangat ang level natin ng manghila. Although, tinanong ako ni Elsa Ancheta noong nakaraan sa online about gusto mo ba ang isang manghilot maging doktor? Bakit hindi? Kasi ang ibang ang acupuncture nga ang chiropractor at iba pa ay maaaring maging doktor. Pero tayo mga manghilot hindi pwede. Hindi ba pwede maging professional na tawagin tayong doktor dito sa Pilipinas? I think pwede. Pwedeng pwede. Kung ito ay isa sa batas, ito kung paglalaan ng panahon na talagang magkaroon tayo ng pag-aaral upang maging doktor tayo. Ngayon, tinanong sa akin, Apo, sa tingin mo ba, will you see the changes that you want to happen in this world? Ang nakakalungkot na kasagutan ay, sana. Yun lang. Sana. Umaasa ako. Pero knowing my age right now, yung medical condition na nangyari sa akin. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa mga diwata kasi hanggang ngayon magtakin niyo may lakas tayo at patuloy tayong lumalaban, patuloy natin isang sumangilot. Kaya nga lang, yung pangarap na ang bawat isang Pilipino na manghihilot ito maging doktor, hindi ko pa po alam. Kasi mahirap kausap ang nasa pamunuan, ang gobyerno natin. So talagang kailangan na makita natin ang kaseryosohan natin at yung kahalagahan nating hilot na magpapagamot o magpapagaling ng karamdaman. Although, we are sometimes become a threat to the government dahil kasi nga baka mawalan na ng trabaho ang mga doktor dahil sa magagaling tayo. But then, hindi natin kiniklaim that we can cure an illness dahil ang tunay na manghilot, hindi niya kiniklaim kahit kailan na tayo o ako ang nagpagaling sa iyong karamdaman. Hindi. Lagi natin sinasabi ang Panginoon ang nagpapagaling sa atin sa lahat ng ating karamdaman.
Kaya nga ang Lumpiang Agama bilang simbahan ay kinilala ang kahalagahan ng hilot bilang isang tagapangasiwa, bilang isang pare, isang pastor, isang ministro na kung saan na alagad ng dakilang may kapal upang pangasiwaan ang pagpapagaling ng karamdaman. So we are just a minister. Kaya nga, ang lahat ng hilot natin na nag-aral sa Hilot Academy Binabalan ay hindi gumagraduate na may license. Gumagraduate sila na may ordination o pagtatalaga bilang ministro ng kalusugan at kagalingan. So ito yung ating path na ginawa sa Hilot Academy Binabalan sa pamagitan ng Lumpiang Agama na ngayon ay tempong antuan ng Lumpiang Agama na ang bawat mangilot natin ay isang ordinado. And as an ordained minister, we declared that those who take our 9 days course are masters in ministry in Hilot Binabalang practice. So, syempre, may requirement siya. Ang requirement niya ay kailangan meron siyang degree, no? At least basic degree on college. At meron siyang knowledge on basic healthcare bago kayo makatapos ng makatapos o makamit ang title niyo bilang Masters in Ministry. Ngayon din, we encourage yung lahat ng NC2 holder natin ng massage therapy at ng Hilot Wellness to level up your career and to become a master's in ministry. And then after that, ay meron tayong doctor degree na ino-offer sa Templong Antuan. Yun po ang ating kaloob sa bawat mamamayang Pilipino na nais i-level up ang kanilang profesyon sa panghihilot. At sana sa pamagitan nito ay magising ang ating pamunuan, ang ating pamahalaan, ang PITA, na gumawa ng aksyon. Kasi ito ay ministerial degree, kumbaga ang degree niyo ay sa simbahan lang natin. Pero para maging academic ito, ay kailangan kumilos ang PITA na gawa ng paraan na maging academic ang aralin ng hilot, no? Na kung saan ikikilalanin siya sa mga ospital. Ayun nga ang problema eh. May kakayahan ang PITA na ibigyan ng empleyo ang mga manghihilot natin sa ospital. Pero ang traditional medicine unit natin, according to the law sa PGH, ay hindi naman manghihilot ang nakalagay. Ano po ba? Hindi ko alam. Subukan natin silipin kung may manghihilot sa mga ospital. Wala po, di ba? Merong may ibang ospital na acupuncture, chiropractor, Ayurveda, naturopathy ang nandoon. Tingnan na lang din natin sa East Avenue. Though, I want to congratulate si Dr. Inigo, yung bagong Director General ng PITAC na nakita ko, in-integrate niya po sa East Avenue Medical Center na magkaroon ng manghihilot. Pero ito ay isang pop-up event lang po. So, parang special event. Pero walang opisina pa rin ang manghihilot sa ating hospital. But then, sana, hanggang sana na lang, makita natin pagbabago bago man lang tayo pumikit at pagpantay ang ating mga paa. So muli ito, Apo Adnan, ng Templong ito ng Lumpiang Agama. Ngayon ang ating ika-54 day, so 100-day countdown sa aking 48th birthday. Nagsasabi sa inyo ng mayari na pag-asatin. Paalam.